Lola, iwas. Ang sigaw ng aking 11 taong gulang na apo ay umaling-ongaw sa aming kamotehan. Sa sandaling iyon, nagsimulang yumanik ang lupa. Gabi iyon ng kabilugan ng buwan noong Setyembre 2024 sa gitna ng isang malawak na taniman ng kamote sa Calauan, Laguna. Akong si Elena Reyes, 74 na taong gulang, ay nasa bingit ng kamatayan. Sino ang nagligtas sa akin? Toto kaya ang mahiwagang nilalang na iniligtas ng aking lolo sa tuhod 60 taon na ang nakalilipas? At paano nagdala ng himala ang sigaw ng aking apo? Ang kwentong inyong maririnig ay hindi lamang isang simpleng pangyayari. Ito ay isang pambihirang salaysay ng pag-ibig, utang na loob, at isang alamat na naging katotohanan. Ito ang tunay na nangyari ng gabing iyon. Lola, iwas! Hindi ko lubos akalain na ang nasalitang iyon ang magliligtas sa aking buhay. Noong unang linggo nga, Agosto 2024, sa Barangay Maligaya sa Calauan, Laguna, payapang natutulog ang aming bayan sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Ako si Elena Reyes, isang ordinaryong lola. Nakaupo ako sa isang papak sa gilid ng aming kamotahan, namimitas ng makamatis, mag-alas 3 na marahil ng hapon. Ang sikat ng araw ay tumatama sa makamatis, nagpapakinang sa kanilang pulang balat. Ang 3 ektaryang taniman ay malawak na lupa pa lamang, hindi pa natatamnan ng bagong punong kamote. Kailangan pa kasing hintayin ang kalagitnaan ng Agosto bago magtanim para sa anihan bago magpasko. Biglang bumukas ang aming tarangkahan at humahangos na pumasok ang aking apo, si Leo, 11 taong gulang, nasa ika-5 baitang. Tila iniwan niya ang kanyang takdang aralin at hindi man lang naitali ng mayos ang sintas ng kanyang sapatos sa pagmamadali. Butil-butil ang pawis sa kanyang no. Bakit, Leo? Anong nangyari? Ibinaba ko ang basket ng kamatis at hinarap ang aking apo. Humihingal siyang tumayo sa aking harapan. Ang kanyang mamata ay mas malaki kaysa karaniwan. Punong gislap na nakikita ko tuwing may gusto siyang malaman. Lola, totoo po bang may puting sawa sa ating kamotehan? Natigilan ako. Puting sawa? Kay tagal ko nang hindi naririnig ang salitang iyon. Ang alamat na iyon ay kwento pa sa akin na aking ama noong bata pa ako, mahigit 60 taon na ang nakalipas. Laging sinasabi ni Itay, ang pamilya natin ay may utang na loob sa isang puting sawa, kaya't binabantayan niya tayo sa bawat henerasyon. Bakit mo naman biglang naitanong yan? Narinig ko po kanina sa malolo sa may tindahan. Noong unang panahon daw po may isang puting sawa na nagbabantay sa ating baryo. Totoo po ba? Tumalon si Leo at tumupo sa tabi ko sa papag. Ang kanyang mabinti ay paindayo-indayo habang naghihintay ng sagot para siyang isang tuta. Pinunasan kong panyo ang kanyang pawisang no at dahan-dahang nagsalita. Oh, totoo iyon. Pero napakatagal ng kwento, lalong nanining ang mata ni Leo. Huminga ako ng malalim. Matagal ko nang iniisip kung kailan ko ito ikukwento sa kanya at tila ito na ang tamang panahon. 11 taong gulang na si Leo, sapat na ang edad para maunawaan ang pagkakaiba ng alamat at katotohanan. Ang lolong-lola mo si Lolo Jose o lolo mo sa tuhod, nabuhay nung panahon ng hapon. Panahon iyon na digman. Panahon po nga hapon? Napaaralan na po namin yan sa eskwelahan. Oh, nun nga. Si Lolo Jose mo ay isang magsasaka rito sa ating baryo. Kahit may giyera, kailangan niyang magtrabaho sa bukid para may makain ang pamilya. Ikinuwento ko ang lahat na parang nandun ako mismo, gamit ang tono ng boses na ginagamit na aking ama. Isang araw daw ng tek-araw noong 1942, ilang buwan pa lang mula nang sumiklap ang digmaan, sinimulan ko ang kuwento habang hawak ang kamay ni Leo. Nagtatrabaho nun si Lolo Jose mo sa kamotehan. Kahit may mga putukan sa paligid, kailangan niyang magbungkang ng lupa. Narinig mo naman siguro, Leo, kailangan nating mabuhay. Si Leo ay hindi halos humihinga. Nakikinig ng mabuti. Nagpatuloy ako. Bigla raw siyang may narinig na kakaibang tunog mula sa likod ng isang malaking punso. Shh! Shh! Tunog ngang isang ahas na gumagalaw. Pero hindi raw ito ordinaryong tunog. Parang isang taong dumadaing sa sakit. Nakakatakot po. Bulong ni Leo. Oh,
Pero matapang ang Lolo Jose mo. Nilapitan niya ang pinanggagalingan ng tunok at dun sa ilalim ng isang malaking bato, nakita niya ang isang puting sawa, duguan at nakahandusay. Puting sawa po? Oo, ang buong katawan ay puting-puti na parang niyebe at napakalaki. Sabi niya, kasin laki raw ng 3 pinaduktong na tao ang haba. At may tama itong gala. Panahon giyera, kaya nagliliparan ang ngabala. Siguro ay tinamaan ito. Nanlaki ang mamata ni Leo at napanganga. Ngumiti ako. Ganyan-ganyan din ang reaksyon ko nung bata ako. Tinitigan daw ng puting sawa si Lolo Jose. Ang mata nito ay parang sa tao, malinaw at may kulay asul. Para bang sinasabing, parang awa mo na, tulungan mo ako. Tapos po, anong ginawa niya? Hinila ni Leo ang braso ko ng mamadali. Sinadya kong magbagal at kumuha ng isang kamatis at isinubo sa kanya. Inuwi niya sa bahay at ginamot. Panahon ng giyera, walang gamot, sarado ang mga ospital. Pero ginawa niya ang lahat. Gumamit siya ng mahalamang gamot, nilagyan ang sugat at binalutan ng malinis na tela. Wow, ang galing! Ilang araw daw na hindi gumagalaw ang puting sawa. Araw-araw, binibigyan ito ni Lolo Jose ng tubig at dinidikdikan ng halamang gamot. Pakalipas ng 1 linggo, dahan-dahan itong nagsimulang gumalaw, nagsisimula ng gumaling ang sugat. Huminto ako sandali, tiningnan si Leo. Tila lubok na siya sa kuwento. At pakalipas ng 2 linggo, tuluyan na itong gumaling. Dinala ito ni Lolo Jose sa labas, pabalik sa kamotehan. Dahan-dahan itong gumapang patungo sa lungga nito sa ilalim ng malaking bato. Pero bago pumasok, uminto ito at luminggong kay Lolo Jose. Pagkatapos po, hindi raw niya malilimutan ang tingin na iyon. Parang mata ng tao na puno pasasalamat. At pagkatapos, dahan-dahan itong pumasok sa lungga at naglaho. Si Leo ay matagal na natahimik. Tila may malalim na inisip, ang kanyang maliliit na labi ay nakatikom. At doon nagsimula ang makababalahan, sabi ko sa mas mababang tono. Mula ng gabing iyon, isang matandang nakaputi ang laging nagpapakita sa panaginip ni Lolo Jose. Sabi raw nito, salamat sa pagligtas mo sa aking buhay. Poprotektahan ko ikaw at ang iyong mainapo hanggang sa ika-4 na salinlahi. Talaga po? Akala ni Lolo Jose, panaginip lang. Pero, huminto ako sandali at tiningnan si Leo. Halos hindi siya humihinga sa paabang, pero nagsimula nang mangyari ang ngahimala. Lumala ang giyera, nagliliparan ang mabala, sumasabog ang mabomba, at maraming namamatay. Ilang beses ding nakaroon ng labanan sa ating baryo. Nakakatakot po. Oh, pero ang pamilya namin, lahat ay ligtas. Kapag may balang paparating, milagrong lumilihis. Kapag may bombang bumabagsak, ang bahay lang namin ang hindi natatamaan. Nagtataka na nga ang taga-baryo, lalong nanlaki ang mata ni Leo. Toto po? Talaga? Toto. At may mas nakakamanghapang nangyari. Isang gabi, sinakop nga mahapon ang ating baryo. Pinasok nila ang bawat bahay, kinuha ang mapakain at pinahirapan ang mataw. 3 sundalong hapon ang pumasok sa aming bakuran. Binabaan ko pa ang aking boses. Si Leo ay nakatitik lamang sa aking bibig. Nakatago sa loob ng silid si Lolo Jose, si Lola, at ang lolo mo na bata pa nun. Pumasok na sa bakuran ang mga hapon nang biglang may sumigaw ahas. May malaking ahas at natabuhan sila palayo. Nang malaman nila, isang higanteng puting sawa raw ang lumitaw sa bakuran, itinaas ang katawan at nanakot. Wow! Yung puting sawa po ang nagligtas sa kanila. Ganun ang paniniwala ni Lolo Jose. Pagkatapos nun, marami pang beses na dumaan ang panganib, pero laging may himalang nangyayari. Hanggang sa matapos ang giyera, ligtas ang buong pamilya namin. Grabe! Tumango-tango si Leo sa pahanga. Hinaplos ko ang kanyang buhok. Kaya sa aming pamilya, hindi kami basta-basta nananakit ng ahas. Lalo na kung puti, hindi dapat saktan, iyon ang turo nila. Ganun ang natutunan ng lolo mo at ganun din ang natutunan ko. Lola, nakakita na po ba kayo ang puting sawa? Ako, hindi pa.
Pero ang lolo mo minsan daw niyang nakita. Noong 20 taong gulang ako, mga 1970 siguro, lumabas daw ang lolo mo sa kamotehan isang gabi. Kabilugan ng buwan nun, at sa pagitan ng nga tanim na kamote, isang malaking puting sawa raw ang dahan-dahang gumapang, huminto raw ang lolo mo at nagbigay galang. Huminto rin daw ang sawa. Tinitigan siya, at saka naglaho. Naanining ang nga mata ni Leo. Lola, ibig sabihin po, binabantayan pa rin tayo ng puting sawa ngayon? Hindi ko alam, Leo. Mula kay Lolo Jose sa lulo mo sa akin at sa nanay mo, 4 na salinlahi na iyon, baka tapos na ang pangako. Ay, pero pakiramdam ko po kung mapapahama tayo, lalabas pa rin siya. Sabi ni Leo na nakatagilit ang ulo. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang init sa aking puso. Ang boses ni Leo ay puno ng dalisay na paniniwala. Lola, wala po bang paraan para tawagin siya? Sa mga pelikula po, may magaspel. Napangiti ako. Ang mabata ngayon, masyadong maraming napapanood na pelikula. Walang spell. Pero, bigla kong naalala ang sinabi ng aking ama. Pabiro niya iyong sinabi nun. Pero ngayon, tila may kahulugan. Sabi nga lolo mo, kapag talagang gipit na at nasa panganib, at buong puso kang hihingingan tulong, pakikinggan ka raw niya, lalo na kung kapamilya mo ang nasa panganib. Kapag sumigaw kang lola, iwas! Pag sumigaw po na ganon, pakikinggan daw ng puting sawa. Pro, Leo, ito ay kwentong bayan lang. Huwag kang maniniwala na totoo mangyayari ha? Seryosong tumango si Leo. Pero ang kanyang mata ay puno pa rin ng paniniwala. Biglang may kinuha si Leo mula sa kanyang bulsa. Isang bagay na parang puting kaliskis kasinlaking na 2 daliri. Sa sikat na araw, kumikinang ito. Lola, ito po. Napulot ko kaninang gumaga sa kamotehan. Inabot ko ang kaliskis. Malami at matigas. Parang perlas na may bahagyang kintab. Saan mo ito napulot? Doon po. Sa may pinakamalaking punso sa kamotehan, malapit sa lungga. Tila huminto ang tibok ng puso ko. Ang malaking punso sa kamotehan. Iyon mismo ang lugar kung saan ginamot ni Lolo Jose ang puting sawa. Lola, baka po kaliskis ito ng puting sawa. Natutunan po namin sa science kamukha po siya ng kaliskis ng ahas. Pero puti po ang kulay. Tinitigan kong mabuti ang kaliskis. Tiyak na kaliskis ng ahas. At sa laki nito, siguradong napakalaki rin ng ahas. Lola, baka po sa kanya ito. Yung puting sawa na sinabi niyo, hindi ako makasagot. Naniniwala akong alamat lang ang puting sawa, pero ano itong kaliskis na ito? Leo, ang pinakamahalaga sa lahat. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Ano po? Maganda nga na may nagbabantay sa ating puting sawa, pero ang pinakamahalaga ay ang pag-alaga natin sa isa't isa, ang pagmamahalan ng pamilya. Iyon ang tunay na lakas na nagpoprotekta sa atin. Nag-isip sandali si Leo at gumiti ng malawak. Opo Lola, kaya po protektahan ko rin po kayo. Kapag nasa panganib si Lola, ililigtas ko po kayo. Aba, ang apo ko binata na. Niyakap ko ng mahigpit si Leo. 5 taon na mula nang pumanaw ang aking asawa at malungkot ang mag-isa. Ang anak kong si Isabel ay abala bilang isang freelance web designer sa Maynila at ang apo ko ay tuwing bakasyon lang umuwi. Pero ang sandaling kasama ko ang aking apo ay hindi ko ipagpapalit sa anumang yaman. Lola, sige po. Susubukan kong isigaw yon. Lola, iwas! Biglang tumayo si Leo at pabirong sumigaw ng malakas. Ang kanyang sigaw ay umalingaw-ngaw sa kamotehan. Pinaupo ko siyang muli. Naku! Sa totong panganib lang dapat isigaw yan. Huwag mong paglaruan. Opo, kapag totoong nasa panganib si Lola, doon ko lang po isisigaw. Promise, seryosong nangako si Leo. Inabot pa ang kanyang hinilit. Naantek ako sa akang apo, ngunit kasabay nito ay nakalala. Paano kung may mangyaring masama at matakot ang batang ito? Pero hindi ko alam nun na ang pangakong iyon, ang sigaw na iyon, ang siyang tunay na maliligtas sa aking buhay. Wala pang 1 buwan mula nun. Dapit hapon na.
Isang mapulang takip silim ang bumabalot sa kamotehan at payapang hangin ang dumadaloy sa aming baryo. Pumasok na si Leo sa bahay para gawin ang kanyang takdang aralin at ako'y naiwang nakaupo sa papa, nakatanaw sa bukit. 40 taon akong naging guro sa elementarya. Natutunan kong kilatisin ang mga bata, kung sino ang nagsisinungaling at sino ang tapat. Dahil dito, malakas ang aking kutob sa matao. Agad kong nalalaman kung sino ang totoo at kung sino ang may itinatago. Kaya't hanggang ngayon, inisip ko pa rin kung bakit ako napaloko sa taong malapit ko nang makilala. Siguro dahil sa kalungkutan. Ang kalungkutan ngang isang matandang maisang namumuhay ang nagpabulak sa aking pag-isip. Nang gabing iyon, masaya akong naghahanda ng hapunan, ang masayang kuwentuhan namin ng aking apo, ang alamat at ang payapang buhay na inaasahan kong magpapatuloy. Akala ko, magiging ganito na lang palagi. Ngunit nagsimula na pala ang tadhanang nakatakda para sa akin. Pakalipas ng 2 linggo, isang babae ang darating para guluhin ang aking buhay. Isang babaeng susubukang kunin ang lahat sa akin. At sa dulo ng lahat, naghihintay ang sigaw ni Leo at ang alamat ng puting sawa. Isang payapang hapon iyon, ngunit ito pala ang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Kalagitnaan ng Agosto, isang Sabado ng hapon. Nagbibilat akong sili sa bakuran nang marinig ko ang pamilyar na tunog ng makina, kotse nga ngakong si Isabel. Hindi pa tanghali pero dumating na siya na medyo kakaiba. Karaniwan kasi dumarating siya tuwing hapon na mula Maynila hanggang Laguna nga 1 oras at kalahati rin ang biyahe. Nay, kumaway si Isabel habang bumababang kotse. Pero bumukas ang pinto sa passenger seat at isang hindi pamilyar na babay ang bumaba, mga nasa huling 30 anyos. Mayos ang pananamit. Malinis na nakatali ang buhok, simpleng blusa at itim na pantalon at may maliwanag na ngiti. Nay, magandang araw po. Dinalo ni Isabel ang babae sa aking harapan. Magalang na yumuko ang babae. Magandang hapon po, nanay. Ako po si Mila Reyes. Malambing ang kanyang boses, kalmado at may halong init. Tiningnan ko ang aking anak na may pagtataka. Nay, si Miss Mila po. Isa po siyang Rural Health Aide. May lisensya po siya at malawak na karanasan. Tuwang-tuwang paliwanag ni Isabel. Rural Health Aide? Hindi ko pa kailangan ng tulong. 74 na ako pero malakas pa. At kaya kong gawin lahat ng gawaing bahay mag-isa. Ang trabaho sa kamotehan ay ginagawa ko kasama ang nga taga-baryo sa pamamagitan ng bayanihan. Nay, kasi sobrang abala ko po sa trabaho. Nitong nga nakaraang araw, hindi po ako madalas makauwi. Nag-alala po ako. Si Miss Mila po, 2 o 3 beses sa 1 linggo siyang pupunta rito para tingnan ang kalusugan niyo at tumulong sa bukit. Naku, ayos lang naman ako. Huwag po kayong maalala, nanay. Ngumiti ng malawa si Mila. Naalaga rin po akong ilang matatanda rito sa malapit. Paminsan-minsan lang po akong dadaan para kunin ang blood pressure niyo. Tiyaking nainom niyo ang gamot at tumulong ng kaunti sa bukit. Ganon lang po. Ang kanyang ngiti ay napakaliwanag, pero may kakaiba. Ang aking kutob, na nahasa sa 40 taon ng pagtuturo ay may sinasabi, hindi ko matukoy kung ano, pero may kakaiba akong nararamdaman. Halika, pasok muna tayo. Mainit dito sa labas. Pinapasok ko silang 2. Hinuba ni Mila ang kanyang sapatos sa may pinto at mayos na inilagay. Iginala niya ang kanyang nga mata sa paligid, na parang kinakabisa ang bawat sulok ng bahay. Wow, ang linis naman pong bahay niyo. Mahirap po sigurong magpanatili ng ganitong kalinis kung mag-isa lang kayo. Mahili lang talaga ako sa malinis. Kahit na po, mahirap pa rin sa edad niyo. Hayaan niyo po, tutulungan ko kayo. Pumasok si Mila sa sala at umupo sa sopo na parang sanay na sanay na. Pumunta naman si Isabel sa kusina para kumuha ng tubig. Nay, kukunin daw po ni Miss Mila ang blood pressure niyo ngayon. Nainom niyo po ba ng mayos ang gamot niyo sa alta presyon? Oh, hindi ko naman nakakalimutan. Inilabas ni Mila ang sphygmomanometer mula sa kanyang bag. Profesional ang kanyang pakilos habang ikinakabit ito sa aking braso. Umipit ito ng bahagya at lumabas ang manumero. 130 over 85 po. Tamang-tama lang.
Mukhang regular niyo pong naiinom ang gamot niyo. Mabuti naman kung ganun. Nay, simula po ngayon, darating si Miss Mila tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Ayos lang po ba? Hindi na hinintay ni Isabel ang sagot ko. Tila nagmamadali siya na hindi niya ugali. Lagi niya, kasing tinatanong muna ang opinyon ko. Makano naman ang bayad? Nay, ako na po ang bahala dun. Huwa niyo na pong alalahanin. Pinutol ni Isabel ang sasabihin ko at tumingin sa relo. Lapas alauna na pala. Nay, maimportante po akong asikasuhin sa Maynila kaya kailangan ko na pong umalis agad. Kayo na po ni Miss Mila ang mausap. Ma'am, kayo na po ang bahala kay nanay. Huwag po kayong mag-alala. Aalagaan ko po siya ng mabuti. Nagmamadaling umalis si Isabel. Narinig ko ang paandar ng kotse at unti-unti itong nawala. Naiwan kaming dalawa ni Mila. Isang nakakailang nakatahimikan ang bumalo sa amin. Nanay, kung okay lang po, alamin ko lang po muna ang ayos ng bahay at tatanungin ko po kung ano ang makaraniwan ninyong pinoproblema. Wala naman akong problema. Kailangan ko pa rin pong malaman para makatulong ako. Umpisahan po natin sa kusina. Tumayo si Mila at nagtungo sa kusina. Sumunod ako, binuksan niya ang ref nang walang paalam. Naku, kaunti lang po pala ang laman ng ref niyo. Sa susunod po, magdadala ako ng ilang ulam. Huwag na, mag-isa lang naman ako, kaunti lang ang kinakain ko. Kailangan niyo pa rin pong kumain ng masustansya. Isinara niya ang ref at sinimulang buksan ang mga drawer isa-isa. Ang lalagyan ng kutsara at tinidor, mga plato, hanggang sa mga plastic bag. Natural na natural ang kanyang pakilos na parang sarili niyang bahay. Ang ayos naman po ng drawer niyo. Siguro dahil dati kayong maestra. Paano mo nalaman na maestra ako? Nabanggit po ni Isabel. Halos sapat na pong taon daw po kayo naturo sa elementarya. Ang galing niyo po. Ngumiti ng malawa si Mila. Pero sa ngiting iyon, naalala ko ang sinabi ni Leo. Yung ngiti niya, hindi abo sa mata. Ganun din ang ngiti ni Mila. Ang kanyang bibi ay nakangiti, pero ang kanyang nga mata ay malamig na parang may kinakalkula. Nanay, pwede ko po bang tingnan ang kwarto niyo? Para matingnan ko rin po ang taas ng kama? Ayos lang naman ang kama ko. Kailangan ko pa rin po mas siguro. Hindi na hinintay ni Mila ang sagot ko at dumiretso sa aking kwarto. Nagsimula na akong makaramdam ng pakailang. May kakaiba sa taong ito. Hindi siya mukhang isang simpleng health aide, kundi isang taong tila may ibang sadya. Pagpasok sa kwarto, tiningnan ni Mila ang kama, ang aparador, at ang tokador. At huminto siya sa harap ng isang maliit na kabinet sa tabing ng tokador. Doon nakalagay ang mamahalagang dokumento ko, passbook, selyo, at titulong lupa. Ang ganda po ni kabinet na ito. Luma na po ba? Oh, dala ko pa yan no, ikasal ako. Kung ganun, dito niyo po siguro nilalagay ang mamahalagang gamit niyo. Ang mamata ni Mila ay nakatuto sa kabinet. Nakaramdam akong kaba. Wala namang mahalaga diyan. Manggalumang litrato at sulat lang. Nagsinungaling ako at ibinaling ko ang usapan. Miss Mila, gusto mo bang ng saa? Mayroon akong saa galing sa bulaklak ng malunggay. Siha po. Salamat. Bumalik kami sa sala. Inabutan ko siya ng saa at tinanggap niya ito gamit ang dalawang kamay. Nanay, si Isabel lang po ba ang anak niyo? Oh, naisa lang siya. Magbupo, dalawa. Si Leo at si Ana. Aba, papalat po kayo sa mga apo. Pero bihira na po yata silang umuwi ngayon. Tuwing bakasyon o Pasko lang, nag-aral kasi sila sa Maynila. Tumango-tango si Mila habang umiinom ng tsaa at muli iginala niya ang kanyang nga mata sa picture frame sa pader, sa mapalamuti sa estante. Tila bawat isa ay kanyang pinag-aralan. Ang laki pong bahay niyo, masyadong malaki para sa isang tao. Mahirap po sigurong mag-alaga. Sanay na ako. Narinig ko po na ma-develop daw ang lugar na ito. Gagawin daw tourist spot. Toto po ba? Kinabahan ako. Paano niya nalaman niyon?
3 buwan pa lang mula na inanunsyo iyon at mga taga-baryo pa lang ang nakakaalam. Plano pa lang yun. Hindi pa sigurado. Pero siguradong tataas ang presyong lupa. Nanay, malaki po siguro ang lupa niyo, no? Nakita ko kanina pagdaan. Ang lawa ang kamotehan. Hindi ako sumagot. Uminom na lang ako ng saa. Tiningnan ako ni Mila at muling ibinaling ang usapan. Ay, pasensya na po. Masyado yata akong personal. Naitanong ko lang po. Ayos lang. Pero hindi ito ayos. Ang babaeng ito ay may ibang pakay. Hindi siya isang simpleng health ed. Biglang bumukas ang pinto. Si Leo. Lola, andito na po ako. Sigaw ni Leo habang naguhubat ng sapatos. Natigilan siya nang makita ang babae sa sala. Sino po siya? Hello Leo. Ako si Miss Mila. Ako ang mag-alaga sa lola mo, paliwanag ko. Ngumiti si Mila kay Leo pero si Leo ay tiningnan lang siya ng may pagingat. Ang kutob ng isang bata ay mas matalas paminsan kaysa sa yelo. Malakas naman po si Lola. Para lang makasiguro Leo. Paminsan-minsan siyang dadaan para tingnan si Lola. Lumapit si Mila kay Leo. Anong grade ka na Leo? Grade 5 po. Aba, malaki ka na pala. Magaling ka ba sa klase? Sakto lang po. Maikling sagot ni Leo at tumabi sa akin. Ngumiti si Mila. Mahal na mahal mo talaga ang lola mo ano? Ang bait. Tumingin si Mila sa relo at tumayo. Nanay, alis na po ako. Babalik po ako sa Lunes. Magdadala po akong masarap na ulam. Huvak na. Huwag ka nang mag-abala. Hindi po. Gusto ko po itong gawin. Sige po. Mauna na ako. Kinuha ni Mila ang kanyang bag at lumabas. Sumunod ako para ihati siya. Habang nasusuot ng sapatos, may huli siyang sinabi. Nanay, dahil maisa lang kayo, siguradong malungkot kayo. Dadalas po ako para may makausap kayo. Dahil abala si Isabel, ako na po ang magiging parang anak niyo. Samga salitang iyon, bahagyang natinag ang puso ko, totungang malungkot ako. Pero kasabay nito, lumakas ang aking pag-ingat. Nang makalis si Mila, naiwan kaming dalawa ni Leo. Tiningnan niya sa bintana ang papalayo nitong kotse at lumapit sa akin. Lola, sabi ni Leo. Bakit? Apo? Ibinulong niya sa aking tainga. May kakaiba po sa alin na yon. Bakit? Anong kakaiba? Yung ngiti niya po, hindi abot sa mata. Yung teaser po namin, kapag totoong nakangiti, pati mata niya nakangiti. Pero yung ale kanina, bibig lang po niya, pero malamig ang mata niya. Kinilabutan ako sa sinabi ni Leo. Ang naramdaman kong pakailang ay naramdaman din niya. Ang nga bata ay likas na nakakaramdam ng kasinungalingan. 40 taon ko itong natutunan sa pagtuturo. At Lola, habang tinitingnan niya yung drawer at yung kwarto, yung mata niya po parang may hinahanap. Tumpa ang obserbasyon ni Leo. Ganon din ang naramdaman ko. Leo, baka naman. Sinubukan kong pakalmahin si Leo, pero ang totoo, ako mismo ay kinakabahan. May hindi maganda akong nararamdaman sa babaeng nangangalang Mila, pero dinala siyang anak kong si Isabel. Imposibleng masamang tao siya, hindi ba? Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Laging sumasagi sa isip ko ang mukha ni Mila, ang malamig niyang mata, ang pag-inspeksyon niya sa bahay, ang pagtatanong niya tungkol sa aking nga ari-arian, lahat ay gumugulo sa isip ko. Masyado lang ba akong praning? Dahil ba mag-isa ako kaya nakdududa na ako sa lahat? O may mali talagang nangyayari? Hindi ko alam ang sagot, pero isa lang ang sigurado. Kailangan kong bantayan ng mabuti si Mila. Kailangan kong pakatiwalaan ang aking kutob na nahasa sa loob ng 40 taon at hindi nga ako nagkamali. Huling linggo na nga Agosto, isang Miyerkules. Dumating si Mila gaya ng inaasahan. May dala siyang malaking lalagyan na binalot sa tela. Nanay, nagdala po ako ni ulam. Adobong manok, ginisang ampalaya at pinakbet. Naku, hindi mo na sana kailangang mag-abala. Ayos lang po. Sabay ko na pong niluto sa para sa amin. Ngumiti siya at pumasok sa kusina. Sumunod ako at kinuha ang dala niya. Mabango ang amoy ng nga ulam. Mukhang pinahirapan, mukhang masarap.
Salamat. Walang anuman po. At ngayon po, kukunin ko na ang blood pressure niyo at ibibigay ang gamot. Inilabas ni Mila ang kanyang sphygmomanometer. Pero sa pagbukas niya ng bag, may nahulog. Isang puting business card. Ay, nahulog. Mabilis na yumuko si Mila para kunin ito pero naunahan ko siya. At kinuha ko ang business card. Tila huminto ang paghinga ko. Nakasulat dito, Gina Cruz, Real Estate Consultant. Gina Cruz, hindi Mila Reyes. Ibang-iba ang pangalan. Ano ito? Ah, iyan po. Business card pong kaibigan ko. Kakabigay lang niya, kaya nailagay ko sa bag. Mabilis na kinuha ni Mila ang business card, halatang naalangan siya. May bahid ng pakabigla sa kanyang mukha, pero agad itong napalitan ng ngiti. Nagsisimula pa lang kasi siya ng negosyo, kaya namimigay ng card. Pero alam ko, nagsisinungaling siya. Ang aking tainga, nasanay na sa kasinungalingan ng mabata sa loob ng 40 taon ay hindi pinalampas ang bahagyang panginginig sa kanyang boses. Ang tono, ang bilis ng pagsasalita, ang paiwas ng tingin. Lahat ay tipikal na senyales ng isang sinungaling. Ganon ba? Na kunwari akong walang napansin. Pero ang puso ko ay kumakabok. Gina Cruz. Hindi Mila Reyes, kundi Gina Cruz. Nagpalit ba siya ng pangalan? O totukayang sa kaibigan niya iyon? Nang araw na iyon, kinuha ni Mila ang aking blood pressure, ibinigay ang gamot at umalis. Pero kahit nakaalis na siya, hindi maalis sa isip ko ang business card na iyon. Nang gabi ring iyon, tinawagan ko ang kaibigan kong si Rosa. Si Rosa ay matalik kong kaibigan sa loob ng 40 taon dito sa aming baryo. Rosa, ako ito. Elena, napatawa ka? Anong meron? Maaari ba akong huminging pabor? Ano iyon? Sabihin mo, pwede mo bang ipacheck ang isang tao? Isang nangangalang Mila Reyes at isa namang Gina Cruz. Natahimik si Rosa sa kabilang linya. At maingat na nagtanong bakit? May problema ba? May hindi lang maganda akong kutob. Gusto ko lang makasiguro. Sige. Yung anak ko, nasa presintong Laguna. Di ba? Papatingnan ko sa kanya. Salamat, Rosa. Nakahinga ako ng maluwag pagkatapos ng tawag. Ang anak ni Rosa ay isang investigador sa kapulisan ng Laguna. Kung may problema kina Gina Cruz o Mila Reyes, siguradong malalaman niya agad. Makalipas ang 2 araw, Biyernes, dumating ulit si Mila. May dala siyang prutas. Nanay, bumili po akong pakwan. Kain po tayo. Salamat. Hiniwan ni Mila ang pakwan sa kusina at dinala sa sala. Habang kumakain ako, patuloy ko siyang inoobserbahan. Nanay, mayos po ba ang tulog niyo? Oo, mayos na ma. Wala po ba kayong nakakalimutan? Tulad na pakpatay na kalan o pakinom na kamot. Natigilan ako. Bakit niya biglang naitanong iyon? Hindi, ayos lang ako. Wala akong problema. Kasi po sa edad niyo, normal lang po iyon. Kung may ganoong pagkakataon, sabihin niyo lang po sa akin. Kakaiba ang tingin ni Mila para siyang may gustong kumpirmahin. Nang hapong iyon, habang nasa banyo si Mila, sinilip ko ang kanyang bag na naiwan sa sala. Bahagyang nakabukas ito at nakita ko ang kanyang cellphone. Naka-on ang screen. Dahil sa kuryosidad, lumapit ako at nakita ko ang litrato ko sa screen. Isang litratong nakatulala ako sa bakuran, isang litratong para akong may hinahanap, at isang litratong nakahawak ako sa aking ulo. Kailan niya ito kinuha? Mga litratong kinunan ng hindi ko alam. Kumabo ng malakas ang dibdib ko. Bakit niya ako kinukuhanan ng litrato? At bakit ganitong malitrato pa? Nanay, anong ginagawa niyo? Narinig ko ang boses ni Mila sa aking likuran. Nagulat ako at napalingon. Nakatayo siya sa likod ko. Kalalabas lang ang banyo. Ah, wala. Tiningnan niyo po ba ang bag ko? Naging malami ang boses ni Mila. Ibang-iba sa malambing niyang tono. Nakaramdam akong takot. Hindi? Matutumba kasi. Huwag po kayong magsinungaling. Tiningnan niyo ang cellphone ko, di ba? Lumapit siya at hinablot ang kanyang bag. Kinuha niya ang cellphone, tiningnan ang screen at saka ako sinamaan ng tingin. Bakit mo ako kinukuhanan ng litrato?
Tanong ko sa nangingini na boses. Litrato po. Anong litrato po ang sinasabi niyo? Ngumiti ulit si Mila. Pero ang ngiting iyon ay nakakatakot. Nanay, mukhang humihina na po yata ang memorya niyo. Kailan ko po kayo kinuhanan ng litrato? Baka po nakakamali lang kayo. Hindi. Malinaw na litrato ko ang... Nanay, hindi po maganda yan. Kailangan ko na po itong sabihin kay Isabel. Mukhang madalas na po kayong nakakamaling ang iniisip. Kinilabutan ako sa sinabi niya. Nakakamaling ang iniisip. Malinaw na nakita ko, pero sasabihin niyang nakakamali ako? At anong ibig sabihin niyang sasabihin niya kay Isabel? Sige po. Sa susunod na linggo na lang po uli. Kinuha ni Mila ang kanyang bag at umalis. Naiwan akong nakatulala, nangingini ang bukong katawan. Nang gabing iyon, dumating si Rosa. Seryoso ang kanyang mukha. Elena, malaking problema ito. Bakit? Anong nangyari? Walang lumalabas sa pangalang Mila Reyes. Walang lisensya bilang health aid. Walang record. Nang hina ang aking matuhot at napopo ako. Si Gina Cruz? Huminga ng malalim si Rosa. Si Gina Cruz. Mayroon siyang 2 kaso. Estafa. Ang biktima, parehong matatanda. Ang una, 5 taon na ang nakalipas sa Cebu. Ang pangalawa, 3 taon na ang nakalipas sa Iloilo. Lumalapit siya bilang health aid o caregiver para nakawin ang kanilang yaman. Gumuho ang mundo ko. Tama nga. Tama ang kutob ko. Si Mila o si Gina ay isang manloloko. At huminto si Rosa at ang mas malala, parehong namatay sa misteryosong aksidente ang 2 biktima. Ang una, nahulo sa hagdan. Ang pangalawa, aksidenteng nainom daw ang lason para sa peste. Napatakip akong mukha. Ang gulong isip ko, hindi lang pagnanakaw, kundi pagpatay. Rosa, pero si Isabel ang nagdala sa kanya rito. Hindi kaya alam ni Isabel? O baka naman, ayokong isipin, pero hindi ko maiwasan. Bakit nagmamadali si Isabel na dalhin si Gina rito? Bakit hindi man lang niya kinuha ang opinyon ko? Huwag mo munang sabihin kay Isabel. Kailangan nating makakuha ng mas matibay na ebidensya, sabi ni Rosa. Tama siya. Kung sasabihin ko agad kay Isabel, baka makahalata si Gina at makatakas. Kailangan kong mas matibay na pruweba. Elena, mag-ingat ka. Huwag kang mag-isa sa bahay. Harapin mo lang siya kapag may kasama ka. Sige. Pakaalis ni Rosa. Hindi ako makatulog. Ano ang pakay ni Gina? Ang yaman ko? Ang 3 ektaryang kamotehan na dahil sa development plan ay abot na sa 40 milyong piso. Iyon ba ang habol niya? Kinabukasan, naging maingat ako. Nang oras ng pagdating ni Gina, sinadya kong papuntahin si Leo sa bahay. Leo? Samahan mo muna si Lola ngayon ha? Opo Lola. Bakit po? Wala lang. Gusto ko lang ng kasama. Nagtaka si Leo, pero nanatili siya sa aking tabi. Nang hapong iyon, dumating si Gina. Bahagya siyang sumimangot nang makita si Leo, pero agad ding ngumiti. Nandito pala si Leo. Hello? Hello po, walang ganang sagot ni Leo at tumabi sa akin. Kinuha ni Gina ang aking blood pressure at ibinigay ang gamot, pero halatang nailang siya kay Leo. Leo, bakit hindi ka maglaro sa labas? Ang ganang panahon. Ayoko po. Dito lang po ako sa tabi ni Lola. Matigas na sagot ni Leo. Isang inis ang dumaan sa mukha ni Gina. Magang umalis si Gina ng araw na iyon. Hindi siya makakilos ng malaya dahil laging nasa tabi ko si Leo. Sigurado na ako, may masamang binabalak ang babaeng ito. At kailangan ko siyang pigilan. Kailangan kong makahanap ng ebidensya para mabunyak ang tunay niyang pagkatao. Makalipas ang ilang araw, nasaksihan ko ang isang mahalagang pangyayari. Nagsasampay ako sa bakuran. Si Gina ay naglilinis daw sa sala. Pero sa refleksyon sa bintana, nakita kong kinukuhanan niya akong litrato. Ang sandali kung kailan ako nakatulala, kumuha siyang ilang anggulo. Nakunwari akong walang nakita at nagpatuloy sa pagsasampay.
Kumakabok ang dibdib ko, pero nagtimpi ako. Patuloy siya nahanap ngang pagkakataon. Kapa nakukunwari akong may hinahanap o nakakalimot, mabilis niyang inilalabas ang kanyang cellphone at kinukuhanan ako. Ngayon, alam ko na. Gusto niya akong palabasing may ulyaning sakit. Kinukuhanan niya akong mga litratong tulala at nalilito para gawing ebidensya. Sa ganoong paraan, walang maniniwala sa akin. Sasabihin lang nilang gawa-gawa ko lang lahat. Nagalit ako. At kasabay nito, natakot. Mas tuso at mas mapanganib ang babaeng ito kaysa sa inaakala ko. Pero hindi rin ako basta-basta. 40 taon akong nagturo sa mga bata. Natutunan kong maghintay, mangolekta nga ebidensya, at umatake sa tamang pagkakataon. Ngayon na ang simula. Ang tunay na laban ay magsisimula na. Unang linggo ng Setyembre, Lunes ng umaga, mas maagang dumating si Gina. Mga alas 9 pa lang, nahuhugas ako ng pinag-almusalan sa kusina. Nanay, maaga po ako. Mamamalengke po ako. May kailangan po ba kayo? Wala naman. Sige po, mamamalangka lang po ako. May isang oras po ako. Sabi niya at umalis sakay ang kanyang kotse. Nagtaka ako. Kung mamamalengke siya, bakit dumaan pa siya rito? Dahil sa hinala, nilibot ko ang bahay. Nakita kong bahagyang nakabukas ang pinto aking kwarto. Sigurado akong isinara ko iyon kanina. Maingat akong pumasok. Sa unang tingin, walang nakbago. Pero ang drawer ng aking tokador ay bahagyang nakaawang. Palatandaan na may naghalungkat. Kumabok ang dibdib ko. Siguradong sige na ang naghalungkat. Baka nakunwari siyang alis para bumalik at halungkatin ang bahay. Bigla, may pumasok sa isip ko. Ito na ang pagkakataon para ako naman ang mahalungkat sa gamit niya. Lagi siyang may dalang malaking bag na iniwan niya sa tabi ng sopa sa sala. Dali-dali akong pumunta ron. Nandun nga ang bag. Kailangan kong makmadali bago siya bumalik. Nanginginig ang aking makamay. Dahan-dahan kong binuksan ang zipper. Sa loop, may sphygmomanometer, notebook, at makeup. At sa ilalim may isang manipis na folder. Kinuha ko ito at binuksan. Tila huminto ang pahinga ko. Project list. Nakakatakot ang pamagat at ang nakasulat sa ilalim ay mas nakakagimbal. 2020, Cebu, Mangkarding, 75, tapos Talimalibas M. 2020 et 1. Iloilo, Aling Pacing, 68, tapos Duclosa M. 2022. Davao, Loloberto, 71, tapos La 8, 2023. Baguio, Lola Training, 73, tapos Lidiseme, Ikibinirmidart. Laguna, Elena Reyes, 74, kasalukuyan, Target, Idiot Kirk. Muntik na akong mapopo. 4 na matatanda na ang nabiktima niya. At ako ang 5. Nanginginig ang aking madaliri pero itinuloy ko ang pagbuklat. Sa susunod na pahina, mas detalyado ang nakasulat. Proyekto. Elena Reyes, Ari-Arian. 3 ektaryang kamotahan kasama sa development plan. Halaga. Tinatayang 40 M. Pamilya. Biyuda pet taon. Anak. Isabel Reyes. Apo Leo Ana. Lahat ng impormasyon tungkol sa akin ay nakasulat. Kailan niya ito nalaman? At may mas masahol pa. Unang hakbang, paglapi at pakuha ng tiwala. Tapos, 2 hakbang, pakuha ng ebidensya ng pagkaulyanin. Kasalukuyan. 3 hakbang, pag-recruit sa pamilya. Kasalukuyan. Anak na si Isabel. Matagumpay na nakipag, negosasyon. Kapalit ng 2 tuma para sa operasyon ng anak na may leukemia. 4 na hakbang, pakuha nga legal na dokumento. 5 hakbang, paglipat ng ari-arian, target, bago ang kabilugan ng buwan ng Setyembre. 6 na hakbang, paglilinis, target, gabi ng kabilugan ng buwan.
Nanigas ang buhok kong katawan. Ganito kaperpekto ang plano. At ang ikatlong hakbang, kasabwat ang anak kong si Isabel. Leukemia? May sakit si Ana? Sa susunod na pahina, may organizational chart. Sa gitna, Gina Cruz, Pinuno. Sa paligid, may 4 na pangalan. Rico Santos. Taga Peki. NG Documento. Ati. Mike Lopez, legal na tagapayo. Lisa Tan. Tagalabano Piera. Mang Teban, tagapagpatupad. Executioner. Tagapagpatupad? Anong ibig sabihin nun? Kinilabutan ako. Sa huling pahina. May schedule. Sep. 5. Kunin ang selyo. September 12. Ihanda ang deed of sale. September 11. Unang pagutang sa bangko. Target 15 centimi. Sep. 25. Ikalawang pagutang. Target. If 220M. September 28. Kabilugan ng buwan. Final na paglilinis. Enggayong Setyembre 5. Wala pang 2 linggo bago ang Setyembre 18. At utang silangang 20 milyon sa pangalan ko. Mabilis kong kinuha ang aking cellphone at kinuhanan ng litrato ang folder. Nanginginig ang kamay ko pero kailangan kong makakuhang ebidensya. Pagkatapos, mabilis kong ibinalik ang folder sa bag at lumabas ng sala. Pumunta ako sa kusina. Parang sasabog ang dibdib ko sa kaba. Basang-basa ako ng pawis. Biglang may narinig akong tunog ng kotse. Si Gina, bumalik na siya. Mas maaga kaysa sa inaasahan ko. Mabilis akong tumayo sa harap ng lababo at nakunwaring nahuhugas. Nanay, andito na po ako, pumasok si Gina. Lumingon ako at numiti ng natural. Aba, ang bilis mo naman. Wala po kasing masyadong tao sa palengke. Pumasok siya sa sala at tiningnan ang kanyang bag. Pinigilan ko ang aking paghinga. Nahalata niya kaya? Pagkatapos na ilang sandali, pumasok siya sa kusina. Normal lang ang kanyang isura. Ako na po ang magluluto ng tanghalian. Nakabili na po ako ng masangkap. Huwag na. Kaya ko naman. Gusto ko po itong gawin, nanay. Binuksan niya ang ref at nagsimulang magluto. Kinilabutan ako habang pinagmamasdan siya. Ang tao ng lolo ko ay nagbabala na kunin ang lahat sa akin ay ngumingiti at nagluluto ng ganito kanatural. Pagkatapos ng tanghalian. Sinabi niya, Nanay, darating po si Isabel mamayang hapon. May mahalaga raw po siyang sasabihin. Si Isabel bigla. Kinabahan ako. May kinalaman kaya ito sa pag-recruit sa pamilya na nabasa ko sa folder? 3:00 nga hapon, dumating si Isabel. Halatang pagod na pagod siya. May timang ilalim ng kanyang mga mata at tuyo ang kanyang labi. Nay? Oh, anak. Anong nangyari? Sumulyap si Isabel kay Gina at nagsalita. Nay, pwede po ba tayong mag-usap ng tayong dalawa lang? Sige po. Lalabas muna ako. Mabilis na sabi ni Gina. Dinala ako ni Isabel sa kwarto at isinara ang pinto. Nay, patawarin niyo po ako. Biglang lumuhot si Isabel. Tumulo ang kanyang maluha. Isabel, bakit? Anong nangyari? Nay, nakamali po ako. Humagulgol si Isabel. Si Ana po, may leukemia. Kailangan niyang maoperahan. At kailangan po ang 2 milyon. Wala po akong magawa. Parang dinagukan ang puso ko. Si Ana may sakit. Ang 9 na taong gulang kong apo may leukemia. Kailan ang operasyon? Kailangan po sa susunod na buwan. Kapag nahuli, delikado na po. Hindi na makapagsalita si Isabel. Kaya humingi kang tulong kay Mila. O kay Gina? Nagulat si Isabel. Nay, paano niyo? Alam ko na ang lahat. Alam ko na kung sino talaga siya. Mahinang sabi ko. Namutla si Isabel. Nay, patawad po. Noong una po, hindi ko alam. Akala ko po, totong health aid day siya. Pero 1 buwan na po ang nakalipas. Ginipit niya po ako. Sabi niya, babayaran niya ang operasyon ni Ana. Kapalit ng ano? Kapalit po ng pakumbinsi sa inyo na ibenta ang kamotehan.
Para raw po may pambayat sa operation at para makapamuhay na rin kayo ng komportebo. Naisip ko lang po si Ana. Humagulgo si Isabel. Huminga ako ng malalim. Isabel, kasinungalingan lahat yan. Manloloko siya. 4 na matatanda na ang nabiktima niya. At lahat sila. Hindi ko masabi. Lahat po ano? Nay? Lahat sila. Namatay. Pinalabas na aksidente. Nangini ang buong katawan ni Isabel. Ano po? Asa gabi raw ang kabilugan ng buwan ang huling plano niya. Kukunin niya ang lahat ng yaman ko. At baka ako. Hindi ko masabi. Sumagi sa isip ko ang salitang tagapagpatupad. Nay, patawad po. Hindi ko po alam ang gagawin. Sige na, Isabel. Tumahan ka na. Hahanap tayo na paraan. Bigla, narinig namin ang boses ni Gina mula sa labas. May kausap siya sa telepono. Naktago kami ni Isabel at nakini. Nasabi ko nang babayaran ko ang operasyon. Si Isabel, mukhang kumbinsido na. Malapit na. Tumahimik siya sandali. Sa ika-18, kukunin natin ang unang 20 milyon. Handa na ang dokumento ni Rico at ako na ang kukuha ng salyo. Sa ika-25, yung isa pang 20 milyon. At sa gabi ang kabilugan ng buwan, tapos na ang lahat, tumahimik ulit, Mang Teban. Sa gabi ka na lang ang kabilugan ng buwan pumunta. Linisin mo ng mayos, gaya ang dati. Palabasin mo ang aksidente sa kamotehan dahil sa lason. Pati ang anak niya. Walang dapat matirang testigo. Nanigas ang buong katawan ko. Aksidente sa kamotehan dahil sa lason. Gaya ng dati. Ibig sabihin, tinakpan ni Isabel ang kanyang bibi para pigilan ang paksiga. Tamang-tama ang gabi ng kabilugan ng buwan. Sasabihin kong maganda ang buwan. Yayayain kong mamasyal sa kamotehan. Isasama ko rin si Isabel. At sa gitna ng kamotehan. Hindi ko na kayang makini. Hinawakan ko ng mahipit ang kamay ni Isabel. Pumasok si Gina sa bahay. Nanay, Isabel, tapos na po ba kayong mag-usap? Maliwanag ang kanyang boses na parang walang nangyari. Tapos na. Pilit kong pinakalma ang sarili. Sige po, aalis na ako. Babalik po ako bukas. Kinuha niya ang kanyang bag at umalis. Pagkaalis niya, niyakap ako ni Isabel. Nay, anong gagawin natin? Dahil sa akin, Nay. Ayos lang, Isabel. Ako ang bahala. Pero sa lublub ko, natatakot ako. 3 linggo na lang bago ang kabilugan ng buwan. Kailangan naming makahanap ng paraan. Na-decision ako. Hindi ako papaya na maging biktima. Mangongolekta pa ako ng ebidensya, maksusumbong sa pulis, at pipigilan ko ang babaeng ito para sa aking maapo. Nang gabing iyon, tiningnan kong muli ang litrato sa aking cellphone, ang project list, ang organizational chart, ang schedule, lahat ng ebidensya ay narito. Kailangan kong ihanda ang susunod na hakbang. Sa gabing ang bilugan ng buwan, sa gabing pinlano nila, maghanda ako ang recorder, kukuha ng pag-amin at lalaban ako. Pero isa ang inaalala ko, si Leo. Siguradong susunod ang batang iyon. Hindi ko siya pwedeng ilagay sa panganib. Tumingin ako sa kamotehan. Pagdating ng kabilugan ng buwan, iyon ang magiging lugar ng huling pagtutuos, kung saan makakaalaman kung sino ang mabubuhay at mamamatay. At sino ang nakakaalam? Kung ang puting kaliskis na nakita ni Leo ay tutungang sa puting sawa, kung ang utang na loob na iyon ay abot na sa ika-4 na salinlahi. Nagdasal ako sa aking puso. Parang awan niyo na, protektahan niyo kami. 1 linggo bago ang kabilugan ng buwan, Sabado ng umaga, si Isabel ay abala sa pagitan ng Maynila at ospital para kay Ana. Si Leo lang ang kasama ko. Pagkatapos ng almusal, nagsalita si Leo. Lola, punta po muna ako sa kamotehan. Bakit? May project po kasi kami. Kailangan kong kumuha ng litrato ng halaman. Sige, mag-ingat ka. Huwag kang magtataga. Opo, Lola, lumabas si Leo. Pakalipas ng 1 oras, humahangos siyang bumalik.
Namumula ang kanyang mukha at may hawa siyang isang bagay. Lola! Lola! Tingnan niyo po ito. Tumatagbo siyang lumapit. Ito po, nakita ko na naman sa kamotehan. Inilahat niya ang kanyang palat. Isang mas malaking puting kaliskis ang nakalagay doon kasi naking ang 3 daliri. Kumikinang ito na parang perlas. Saan mo to nakuha? Doon po sa may malaking punso. Sa mismong lugar kung saan ko nakuha yung una. Lola, toto pong kaliskis, ito ng puting sawa. Hinawakan ko ang kaliskis. Malamig at matigas. Sa laki nito siguradong sa isang higanteng ahas ito. Lola, toto po siyang nandiyan. Diba? Para protektahan tayo. Puno ngang paniniwala ang mata ni Leo. Hindi ko alam ang isasagot. Leo, may mahalaga akong sasabihin sa iyo. Pinopo ko si Leo. Sa gabi ngang kabilugan ng buwan, kahit saan ako magpunta, huwag na huwag kang susunod. Naintindihan mo? Bakit po? Saan po kayo pupunta? May kailangan lang akong gawin. Manatili ka sa bahay kasama si Ana. Pangako, nagsimulang mamuo ang luha sa kanyang mamata. Ayoko po. Delikado po ba, Lola? Sasama po ako. Hindi pwede, Leo. Mapapahamak ka lang. Kung mapapahama si Lola, mapapahama na rin po ako. Hindi ko po kayo iwang mag-isa. Humikbi si Leo. Niyakap ko siya. Ang liit na apo kong ito ay gustong protektahan ang kanyang lola. Nakakaantik. Pero masakit sa puso. Sige na. Sige na. Mag-iingat si Lola. Huwag kang mag-alala. Pero alam ko sa sarili ko, siguradong susunod si Leo. Dahil sa kanyang dalisay na puso, susunod siya para protektahan ako. Nang hapong iyon, tinawag ko si Rosa. Pagdating niya, ibinigay ko sa kanya ang isang sobre. Rosa, itago mo ito ng mabuti. Ano ito? Ebidensya. Ang litratong folder ni Gina, ma-recording, lahat nandiyan. Kung hanggang alas 11 nga, gabi sa araw ng pabilugan ng buwan ay wala akong tawag. Elena. Nanginginig ang boses ni Rosa. Tumawag ka, NG Pulis. Ibigay mo itong sobre at sabihin mong pumunta sila sa kamotehan. Nababaliw ka na ba? Baka mapatay ka talaga. Rosa, hindi ako pwedeng magpatalo. Kailangan kong protektahan ang maapo ko. Tiningnan ko ang puting kaliskis na hawa ni Leo. Baka sakaling totoo nandiyan ang puting sawo para protektahan ako. Elena, huwag kang umasa sa alamat. Maging praktikal ka. Alam ko, pero masama bang umasa? Iniligtas siyang lolo ko. Nangako siyang poprotektahan kami hanggang sa ika-4 na salinlahi. Malay mo. Umiling si Rosa, pero tinanggap niya ang sobre. Sige, pero kahit anong mangyari, mabuhay ka. Naintindihan mo? Oo, hindi ako mamamatay. Nang gabing iyon, tinanaw ko ang kamotehan. Lumalaki na ang mabagong tanim. Pagdating ng kabilugan ng buwan, ang bukit na iyon ang magiging katapusan ng lahat. Setyembre 28, 2024, gabing kabilugan ng buwan. Simula umaga, abala na kami. Dumating si Isabel kasama sina Leo at Ana. Si Ana, na 9 na taong gulang, ay hindi pa naoprahan. Maputla siya at madaling mapagod. Nay, ayos lang po si Ana. Anak, sa susunod na buwan, operahan na siya. Nangingini ang boses ni Isabel. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Huwag kang maalala. Ako ang bahala. Buong umaga kaming nahanda ng pagkain. Nagluto kami ng suman, ginataang gulay, at pritong isda. Isang ordinaryong araw, pero may bigat sa aming mapuso. Tanghali, naalay kami sa puntot ng aking asawa. Mahal, tulungan mo kami ngayong gabi. Kailangan kong protektahan ang ating maapo. Nag-alay din si Leo. Lolo, bantayan niyo po kami. Kumain kami ng tanghalian. Masarap ang pagkain, pero parang hindi ko malunok. Si Isabel ay halos hindi kumain. Si Leo lang ang kumain ng marami. Hindi pa niya alam kung ano talaga ang mangyayari. Alas 6 ng gabi. Nagsimula nang lumubog ang araw. Isang magandang tanawin.
pero hindi ko maramdaman ang ganda nito. Alas 7, may nag-doorbell, kumabog ang dibdib ko. Sige na. Huminga ako ng malalim at binuksan ang pinto. May dala siyang basket ng prutas at isang malawak na ngiti. Nanay, maligayang kabilugan ng buwan po. May dala po akong prutas. Tuloy ka. Pumasok siya sa sala. Nandun sina Isabel, Leo at Ana. Isabel, nandito ka na pala. Ana, Leo, kamusta? Bati niya sa mga bata pero ang kanyang nga mata ay malamig. Nanay, ang ganda po siguro ang buwan ngayong gabi. Sabi niya habang nakatingin sa labas, nagsisimula ng sumikat ang bilog na buwan. Ang liwanag po, diba? Maganda pong mamasyal para matunawan. Nay, gusto niyo pa bang lumabas tayo sandali sa kamotehan? Naramdaman kong huminto ang tibok ng puso ko. Nagsimula na, ito na ang plano. Sa kamotehan? Opo. Ang ganda po sigurong pagmasdan ang buwan mula doon. Ang kanyang boses ay masaya pa rin, pero alam ko, iyon ang lugar na pinlano niya. Gabi na, isama na rin po natin si Isabel. Masaya po kung pamilya ang makakasama. Pati ang nga bata, gusto niyang isama. Pati mabata? Opo. Baka mapagod siya na pero sandali lang naman. Tumingin ako kay Isabel. Namumutla siya. Alam din niya, ito na iyon. Hindi. Dito lang ang mga bata, matigas kong sabi. Kung ganon po, kayo na lang po ni Isabel. Samahan ko po kayo. Hindi siya sumusuko. Nagdesisyon ako. Kung hindi ko ito maiwasan, haharapin ko. Sige, tara na. Tumayo ako. Sa aking bulsa, may maliit na recorder. Naka-on na ito. Bulong ni Isabel. Ayos lang, Isabel. Sumama ka. Tinahawak ko si Leo. Leo, bantayan mo si Ana. Babalik kami agad. Ayoko po, Lola. Sasama po ako. Hinawakan niya ang laylayan ng damit ko. Hindi pwede. May sakit si Ana, hindi siya pwedeng lumabas. Ikaw ang magbabantay sa kanya. Pero, Lola? Makinig ka, Leo. Dito ka lang. Matigas kong sabi, may luha sa kanyang mata pero tumango siya. Naksuot ako ng jacket. Malamig na ang gabi ng Setyembre. Naksuot din si Isabel. Lumabas kaming tatlo. Maliwanag ang buwan. Ang daan papunta sa kamotehan ay malinaw na nakikita. Ang ganda ng panahon, no? Sabi ni Gina na nauna. Sumunod kami ni Isabel. Nangingini ang kamay ng anak ko. Hinawakan ko ito. Ayos lang. Ako ang bahala. Mas 10 minuto kaming naglakad. Ang liwanag ng buwan ay bumabalot sa kamotehan. Ang maberdeng dahon ng kamote ay kumikinang na parang pila. Wow, ang ganda! Pumasok si Gina sa gitna ng kamotehan. Sumunod kami. Ang lupa ay malambot at lumulubog ang aming mga paa. Nanay, ang ganda ng tubong ng kamote niyo. Malaki siguro ang anihin niyo. Sabi ni Gina. Pero ang kanyang boses ay malami na. Nakatayo kami sa gitnang kamotehan. Nasa itaas namin ang bilog na buwan. Tahimik ang paligid. Lumingon si Gina. Tinitigan niya ako. Nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Tanging malamig na mga mata ang natira. Nanay, tama na ang pagpapanggap. Nagsimula na. Anong sinasabi mo? Nakunwari akong walang alam pero nanginginig ang aking makamay. Alam niyo na ang lahat. Kung sino ako. Kung ano ang plano ko. Bakit pa kayo sumama? Malamig ang kanyang boses. Hindi na ito ang boses ng isang health aide. Para makakuha ng ebidensya. Ebidensya na may masama kang balak sa akin. Kalmado kong sagot. Ang recorder sa aking bulsa ay gumagana. Ngumisi si Gina. Ebidensya. Walang maniniwala sa inyo. Sasabihin lang nilang gawa-gawa lang isang ulyanin. Hindi ako ulyanin. Sino ang maniniwala? Sa mga video na kinuha ko, kitang-kita na tulala kayo, nalilito nakakalimot. Perpektong ebidensya. May kinuha siya mula sa kanyang bag. Isang maliit na hiringgilya. Kumikinang ang karayom sa liwanag ng buwan. Nakakatakot. Ano yan? Tanong ko. Kahit alam ko na, ang plano na nabasa ko. Muscle relaxant. Kapag itinuro ito,
Manghina ang buong mong katawan, madali kang matutumba, at madaling palabasing aksidente dahil sa lason. Sumigaw si Isabel. Masgi na hindi, nangako ka ibang paraan daw. Ibang paraan? Tumawa si Gina. Walang ibang paraan, Isabel. Ito na ang plano mula, pasasimula. Sinungaling, sabi mo, ibibigay mo ang pampopra ni Ana? Pampopra? Kasinungalingan din yon? Wala akong balak ibigay yon. At isa pa, hindi pwedeng may matirang testigo. Napaluhod si Isabel. Nay, patawad po. Kasalanan ko po. Itinayo ko si Isabel. Ayos lang anak. Alam ko na ang lahat. Lumapit si Gina, hawa ang hiringgilya. Nanay, hindi po ito masakit. Parang natutulo lang. At kapag natakpuan kayo, isipin nilang aksidente lang. Ganon din ang ginawa ko sa apat na nauna. Lahat sila, pinatay mo. Tanong ko, oo naman. Anong halaga ng buhay ng mga matatanda? Sayang lang ang yaman nila. Sinigurado kong gumagana pa ang recorder. Inamin na niya. Bakit sa gabi pa ang kabilugan ng buwan? Mumisis si Gina. Dahil sa panahong ito, normal lang na nasa bukit ang matao, hindi maghinala ang mapulis, at walang ibang tao sa paligid, walang testigo. Dahil maliwanag ang buwan, mas madaling magtrabaho. Itinaas niya ang hiringgilya. Tama na ang kuwentuhan, oras na. Biglang yumakap si Isabel kay Gina. Huwag po, mawa po kayo. Umalis ka diyan, Isabel. Kung hindi, isasama kita. Huwag po. Huwag niyong patayin si nanay. Ako na lang po. Umiyak na sabi ni Isabel. Itinula siya ni Gina. Natumba si Isabel sa lupa. Isabel! Nang lalapitan ko siya, hinawakan ako ni Gina. Ang karayom ay papalapit sa aking braso. Bigla, Lola, iwas. Isang boses ng bataang umalingaw-ngaw. Si Leo, mula sa likod ng matanim na kamote, tumakbo siya papalabas. Humihingal, umiyak, at sumisiga. Lola, iwas, iwas. Parang huminto ang mundo ko. Leo, bakit ka nandito? Nag-alala po ako. Kaya sinundan ko kayo. Gulat na tiningnan ni Gina si Leo. Bakit nandito ang batang to? Panggulo. Itinula niya si Leo. Natumba si Leo at tumama ang kanyang ulo sa isang bato. Dumugo ito. Aray! Leo! Niyakap ko ang aking apo. Dumudugo ang kanyang no. Lola, masakit po. Ayos lang. Ayos lang, Leo. Lumapit din si Isabel. Ayos. Ngayon, 3 na kayong kailangan kong tapusin. Nakakainis. Lumapit si Gina. Hawak ang hiringgilya. Niyakap ko sina Leo at Isabel. Wala na akong pag-asa. Pero patuloy na sumisigaw si Leo. Kahit duguan at nasasaktan, buong lakas siyang sumisigaw. Lola, aywas! Lola, aywas! Ang kanyang sigaw ay umalingawaw sa kamotehan. Iwas, 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 lalong lumalakas ang kanyang boses, isang desperadong sigaw. Lola, aywas! Lola, aywas! Lola, aywas! Sa sandaling yun, yumay niya ang lupa. Una, isang mahinang pagyanig, pero unti-unti itong lumalakas. Nayanig ang lupa at ang madahon ng kamote ay gumalaw kahit walang hangin. Ano to? Nagulat si Gina. Natigilan siya. Nagulat din ako. Halos hindi lumilindol sa Laguna. Ano itong pagyanig na ito? Nay, lindol po ba? Tanong ni Isabel. Hindi ko alam. Patuloy pa rin sa pagsigaw si Leo. Lola, iwas! Lalong lumakas ang pagyanig at isang kakaibang bagay ang nangyari. Isang makapal na hamok ang bumalot sa buong kamotehan. Nawala ang liwanag ng buwan at naging malabo ang paligid. Enong, hemo, so, kinakapahang sabi ni Gina. Niyakap ko sina Leo at Isabel. Hindi ko alam kung anong nangyayari pero may nagbabago. Lola, iwas. Pause na sigaw ni Leo. Bigla, may narinig kaming tunog mula sa ilalim ng lupa. Shhh!
Isang malaking bagay ang gumagalaw. Sino yan? Sigaw ni Gina. May takot sa kanyang boses. Walang sumagot. Ang tuno lang ang papalapit. Sa gitna ang hamok, may isang anyo na nagsimulang lumitaw. Maputi. Isang anyo na kumikinang sa liwana ang buwan. Ano? Ano yan? Nangingini na sabi ni Gina. Pinigilan ko ang aking pahinga. Unti-unting luminaw ang anyo. Isang ahas, pero hindi ordinaryong ahas. Isang higanteng sawa, kasinlaki ngang tao-tao. Ang buong katawan ay puting-puti. At ang bawat kaliskis ay kumikinang. Ang haba ay higit sa 10 metro. Ang ulo ay kasinlaki nulong bata. Puting sawa. Hindi ako makahinga. Totoong alamat, totoong may puting sawa. Tumigil sa pagsigaw si Leo. Nanlaki ang kanyang mata. Lola, toto ang puting sawa. Dahan-dahang lumapit ang puting sawa. Pero hindi para saktan kami. Bakus, pumagit na ito sa amin at kay Gina na parang pinoprotektahan kami. Ang mamata nito ay kakaiba. Asula melinaw, parang may tsanataw. Umatras si Gina. Ano to? Bakit ang laking ahas na to? Itinaas ng sawa ang ulo at tinitigan si Gina. May galit sa gamata nito. Umalis ka! Umalis ka! Iwinasiwas ni Gina ang hiringgilya, pero hindi gumalaw ang sawa. Sa halip, ibinuka nito ang kanyang bibig. Lumabas ang matutulis na pangil. Ah! Sumigaw si Gina at sinubukang tumakbo, pero mabilis ang sawa. Sa isang iglap, binalot nito ang katawan ni Gina. Kaya umalingaw-ngaw ang sigaw ni Gina. Nahulo ang hiringgilya at nabasag. Humikpit ang pagkakapulupo ng sawa. Tulungan! Niyo, ako. Nagmamakawa si Gina. Pero lalong humikpit ang pagkakapulupot. Nakatulala lang ako. Tako ay pagkamangha ang nararamdaman ko. Tinapan ni Isabel ang mata ni Leo. Lalong humipit ang pagkakapulupot. Namula at nejing kulay ubo ang mukha ni Gina. Nanlaki ang kanyang mata at bumubula ang kanyang bibig. Hindi na siya makasigaw. Pagkatapos, nanlambot ang kanyang katawan. Wala ng buhay. Pagkalipas ng ilang minuto, lumuwa ang pagkakapulupot ng sawa. Bumaksa ang katawan ni Gina sa lupa. Tiningnan ng sawa ang bangkay. At dahan-dahan, ibinuka nito ang kanyang bibig. Gaya ng inaasahan ko, sinimulan niyang lunukin si Gina. Ulo muna. Hindi ko na kayang tingnan. Tumingin ako sa ibang direksyon. Nagsuka si Isabel. Si Leo ay nanginginig sa takot. Pakalipas ng ilang minuto, tumahimik. Paglingon ko, wala na si Gina. Ang tiyan ng sawa ay umbok na umbok. Nilunok niya ng buo ang isang tao. Sinubukan nitong gumalaw. Pero hirap na hirap siya. Gumapang ito patungo sa malaking punso. Sa lungga nito, humiga ito ron at hindi na gumalaw. Tila nag-agaw buhay. Dahan-dahan akong lumapit. Nay, delikado po. Ayos lang. Lumuhot ako sa harap ng sawa. Tiningnan niya ako. May kapayapaan sa kanyang mata. Salamat po, sabi ko at yumuko. Salamat sa pagtupad sa pangako. Salamat sa pagligtas sa aming pamilya. Dahan-dahang ipinikit ng sawa ang kanyang mata. Humihina na ang kanyang pahinga. Lumapit si Leo, umiyak at hinawakan ang sawa. Salamat po sa pagligtas kay Lola. Bahagyang nanginig ang katawan ng sawa. Lumapit din si Isabel at yumuko. Salamat po. Nanatili kaming tatlo ron. Muling lumiwanag ang buwan, nawala ang hamok. Humihina na ng humihina ang pahinga ng sawa. Mamatay na po ba siya? Tanong ni Lia. Siguro. Nalungkot ako. Iniligtas niya kami, pero siya naman ang mamamatay. Lola, dapat may gawin po tayo. Oo. Inaplos ko ang ulo ng asawa. Magpahinga na po kayo. Hindi namin kalilimutan ang utang na loob na ito. Huminga ng malalim ang sawa sa huling pagkakataon at hindi na huminga muli. Patay na ito. Niyakap ko sina Leo at Isabel. Umiyak kaming tatlo.
takot, pasasalamat at lungkot ang aming nararamdaman. Naging tahimik muli ang kamotehan. Toto ang alamat. Iniligtas kami ng puting sawa. At ngayon, tapos na ang alamat. Pakalipas ng ilang sandali, tumayo ako. Kailangan nating umuwi at tumawag ng pulis. Nang makarating kami sa bahay, naghihintay si Ana. Nagulat siya sa aming itsura. Dumudugo pa rin ang noo ni Leo. Tinawagan ko si Rosa. Rosa, pumunta ka rito ngayon din. At tumawag ka ng pulis. Tapos na ang lahat. Patay na si Gina. Pakalipas ng 20 minuto, dumating si Rosa. Kasunod ang mapulis. Ang anak ni Rosa, si Sgete Cruz, ang nanguna. Ipinaliwanag ko ang lahat. Hindi sila makapaniwala. Ibig sabihin po, isang puting sawa ang pumatay kay Gina Cruz. Oh, at may ebidensya ako. Ibinigay ko ang recorder. Pinakinggan nila ang paamin ni Gina. Naging seryoso ang kanilang mamukha. Ito ay matibay na ebidensya. Ipinakita ko rin ang malitratong folder. May 4 pa silang kasama. Mabilis na na-report si Sgete Cruz. I deploy ang lahat ng unit. Arestuhin ang 4 na kasama ni Gina Cruz. Napadala rin sila ng mga investigador sa kamotehan. 1 oras ang lumipas. Tumawag ang isang investigador, Sarge Totupo. May higanteng puting sawa rito at mukhang may tao sa loob ng tiyan. Kinabukasan, lumabas ang resulta ng autopsy. Nasa loob ng tiyan ng sawa ang bangkay ni Gina. At nang hapong iyon, nahuli ang 4 na kasama niya sa iba't ibang lugar sa bansa. Makalipas ang ilang araw, nakaroon ng press conference. Isang sindikato na nambibiktima ng matatanda ang aming nabuwag, sabi ng hepe ng pulisya. Ang tagumpay na ito ay dahil sa katapangan ng isang lola signang, Elena Reyes. Naging laman akong balita. Dumaksa ang reporter. Totoo po ba ang alamat ng puting sawa? Oo! Sagot ko! Totoo ito! Tinupat niya ang kanyang pangako. Ang balita. Lola, iniligtas ng alamat na puting sawa mula sa 40 milyong pisong panloloko. Makalipas ang 3 buwan, nagsimula ang paglilitis. Tumestigo ako. Ipinakita ang lahat ng ebidensya. Ang 4 na akusado ay nakayuko lang. 1 buwan ang lumipas. Lumabas ang hatol. Habang buhay na pagkabilanggo para kay Mang Taban, ang tagapagpatupat, mahahabang sentensya para sa iba. Paglabas namin ng korte, nilapitan ako nga pamilyang iba pang biktima. Salamat po dahil sa inyo, nakamit namin ang hustisya. Pag-uwi ko sa baryo, sinalubong ako nga kapitbahay. Elena, bayani ka ng ating baryo. Nakpasya ang mataga baryo na maktayo ng isang maliit na dambana para sa puting sawa sa kamotehan. Isang batong may nakaukit. Sa puting sawa na tumupat sa pangako aming tagapagtanggol, hindi ka namin malilimutan. Nagsimula akong magbigay ng mga seminar sa iba't ibang lugar tungkol sa pag-ingat sa mga manloloko. Kasama ko si Isabel. Nakamali po ako, sabi niya, pero iniligtas ako nga aking ina. Nakatanggap akong parangal mula sa gobyerno. Sa seremonya, kasama ko sina Leo at Ana. Ang parangal na ito ay hindi para sa akin, sabi ko. Para ito sa puting sawa, sa aking apo na si Leo, at sa lahat ng naging biktima. Pagkatapos ng seremonya, pumali kami sa dambana. Inilagay koro ng parangal. Para po sa inyo ito. Nag-alay din ang nga bata. Salamat po, sabi ni Ana. Magaling na po ako. 1 buwan na ang nakalipas mula nang maoperahan si Ana gamit ang perang na-recover mula sa sindikato. Matagumpay ang operasyon. Nay, tapos na po talaga, no? Tanong ni Isabel. Oh, tapos na. Magsisimula na tayo ulit. Niyakap ko siya. Makasama tayong magiging masaya. Iyon ang pinakamagandang pasasalamat na may bibigay natin sa kanya. Dapit hapon na. Sa harap ng dambana, makahawak kamay ang aming pamilya. 1 lola, 1 ina, at 2 apo. Isang pamilyang sinubok ng panahon pero lalong tumibay. 1 taon ang lumipas. Setyembre 28, 2025. Ang eksaktong araw,
Ang umaga ay puno na saya. Si Isabel ay nagluluto habang si Leo at Ana ay naglalaro. Kuya, hindi na ako sakit. Pwede na akong tumakbo. Sigaw ni Ana. Magaling na siya. Pagkatapos nga almusal, pumunta kami sa dambana. Ang daan na dati puno ang takot ay ngayon, puno na ang pasasalamat na alay kaming ng pagkain. Salamat po. 1 taon na po ang lumipas, sabi ko. Lahat po kami ay mayos na. Lumapit si Leo kay Ana. Ana, alam mo ba ang kwento ng puting sawa? Opo kuya. Sabi mo, iniligtas niya si Lola. Hindi lang yon, mas matagal pa ang kwento. Ikinuwento ni Leo ang lahat mula kay Lolo Jose hanggang sa nangyari noong 1 taon. Wow, kaya po ba dumating siya dahil sumigaw kang Lola, iwas? Gaya ng turo ni Lola. Napangiti ako. Ang alamat ay naipapasa na sa susunod na henerasyon. Lumapit si Isabel. Nay, ngayon ko lang po naintindihan. Ang tunay na pamilya ay hindi lang dugo kundi puso. Ang pusong handang magprotekta sa isa't isa. Niyakap namin ang isa't isa. Nang gabing iyon, tumingala kami sa langit. Ang bilog na buwan ay naroon pa rin. Parehong buwan pero ibang pakiramdam. Noon buwan ng takot, ngayon buwan ng pag-asa. Lola, nasaan na po kaya ang puting sawa? Tanong ni Ana. Itinuro ko ang langit. Nasa mga bituin, nagbabantay sa atin. Iginuhit ko ang kanyang dibdib. At nandito rin siya. Sa puso natin, magpakailanman. Inilagay ni Ana ang kanyang kamay sa kanyang dibdib. Salamat po, puting sawa. Dahil nandito ka, magkahawa kaming 4. Ito ang aming pamilya. Habang papasok kami sa bahay, biglang may nakita kaming isang kislap ng puting liwanag mula sa kamotehan. Isang saglit lang nawala. Nakita niyo po ba yun? Oo! Sabay-sabay na iming sabi. Nakpalan po siya, bulong ni Leo. Gumiti ako. Ito ang aming kwento. Isang katapusan at isang bagong simula. Ang pangako ng puting sawa ay natapos na sa ika-4 na salinlahi, pero ang alaala nito ay magpapatuloy magpakailanman. Sa ika-5, ika-6, ika-7 at sa kasusunod ay ang pag-ibig, utang na loob, at ang pusong nagpoprotekta sa isa't isa. Iyon ang tunay na lakas na nagbabantay sa amin. Ang liwan ng buwan ay pumasok sa aming bintana, isang payapang gabi at isang bukas na puno ng pag-asa ang naghihintay.